pampasaherong barko? Siya lang naman ang bright boy, walang iba eh. Siya na lang magpatakbo ng lahat ng boat. Siya lang ang magaling actually. Walang ginawang tama ang Marina para kay Nelson Ramirez. Noong ikaw ay LTFRB chief, mas efficient ang image mo, bakit ka nilipat? Alam mo, i-face out ko yung mga bus sa EDSA noon, boy. Very controversial. I-face out mo ang mga bus noon sa EDSA? Because it was causing so much traffic. Gumawa kami ng study. Ang occupancy rate, 30%. For them to be viable as a business, they need 60% occupancy. At dahil doon, ikaw ay... May mga bus owners. At saka may kinasuhan kami sa BIR, tax evasion. Okay. Never paid a single centavo in taxes, but demand so much from government. From Bettina, you once said kaya pinapayagang bumiyahe ang very old marine vessels ay dahil there are politicians who lobby for the shipping companies. Talaga? Do you get calls? Do you get pressure from politicians? Pero in fairness naman to the politicians, pag in-explain mo, hindi naman sila insisting. Okay. Bottom line, in summation lang ito. Dapat bang magsisi si Elena Bautista dahil tinanggap niya ang posisyong administrator ng Marina? Hindi. Bottom line, dapat bang magsisi ang maritime industry dahil tinanggap ni Elena Bautista ang posisyong administrator ng Marina? I'd like to think hindi. Bottom line, dapat bang sisihan si Elena Bautista dahil siya ang administrator ng Marina? Partly, kasi I command responsibility. I'll not escape that. Bottom line, magre-resign ba si Elena Bautista bilang Marina Administrator? Hindi. Bottom line, sisiguraduhin mo ba na makakamtan ng mga biktima ng lumubog na MV Caroline B at Baleno 9 ang hustisya at karampatang tulong pinansyal? Oo. Bottom line, pananagutin mo ba ang mga may-ari ng lumubog na barko? Oo, nagawa ko na eh. Bottom line, bulok ba ang sistema sa Marina? Madaming kailangan ayusin. Bottom line, kapitan ang sinisisi ng DOTC kung bakit lumubog ang MV Princess of the Stars. Ngayong di na makita ang kapitan, kanino kukuha ng hustisya ang mga biktima? Kaya nga gusto ko ng batas, boy. Okay. Bottom line, isinisisi ang trahedya sa dagat sa di pag-iingat at kapabayaan. Nagpabaya ba ang Department of Transportation and Communications? Alam mo, boy, lahat tayo may stake dito. Hindi lang gobyerno ang may responsibilidad sa kaligtasan. Ship owner, pati yung riding public. Bottom line, nagpabaya ba ang Marina? I don't think so. Bottom line, dapat ba nating paniwalaan ang mga manghuhula na marami raw mga barko na lulubog ngayong 2010? Hindi. Alam mo, hiningi lang sa akin ng Pangulo, Len, hanggang June 30, wag na sanang may mamatay. Yun lang ang hinihingi ko. Sana walang mamatay, I understand that. No, but as if naman it is in your hands. Well, siguro sinasabi niya, can you do harder? Yeah. Can you do something more? And I'm trying, I'm really trying. But that's a lot of pressure, hindi ba? That's a lot of pressure. Bottom line, ikaw ang sinisisi sa paglubog ng mga barko. Len Bautista, are you guilty? No, I'm not God. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang The Bottom Line. The Bottom Line would like to thank Mang Inasal, Brian Bear Restaurant and Catering Services, Pure Gold, Benefit Salon. Marami nang nangyari. Yung accountability talaga, sana magkaroon ng tao na sa salon na ito talaga fault namin, ito gagawin namin. Alam niya ang job description niya. I don't like her. Ano ang iyong palagay? I don't like her. I love her. Yeah, and she loves her work. Alam niya ang job description niya. Okay. Pero hindi lang niya kayang ipatupad lahat dahil sa bureaucracy. And I super appreciate yung humility niya to accept her weaknesses, her strengths. It's admirable. Okay. Meron siyang sinabi doon na partly she has to be blamed. But then one thing, if you want to implement, puntahan mo lang yung barko. Alam mo kaagad, ito, mali ito. Walang lasing yung mga kargamento. Hindi dapat bumiyahin. That easy. Bahagi ba ng mandato niya? Bahagi ba? Kasi kanina, ang pag-uusap natin, mandato ba niya? Kaya nga, deputized nila ang Philippine Coast Guard kasi pulisiya ang amin. So hindi ba partly to blame ang Coast Guard? Kasi hindi niya No, but she's not saying I'm not partly to blame, ha? This is, we're all stakeholders. Ako, kayo, Coast Guard, gobyerno, tayo lahat. Kasi boy, ito hindi naintindihan ng lahat, no? The first mandate of Marina when it was created is to promote the economic viability of the maritime industry. Nothing
was supposed to be yung maritime safety. Maritime safety was supposed to be with the Coast Guard. But because of the Executive Order 125-1258, ang mandate ng maritime safety napunta sa Marina. Sir Nelson, at certain points, itong ating ingay, itong ating debate naman, ay isa lang naman ang ating gusto na mapabuti ang ating bansa, allow some other people to do their jobs. Ang inyong bosses ay, I'm sure, kilala ka eh. Ibig sabihin, pinakikinggan ka. Ngayon marami nang nangyari. Yung accountability talaga, sana magkaroon ng tao na sasalon na ito talaga fault namin, ito gagawin namin. Ito fault namin, ganito yung gagawin namin. No, at saka bureaucracy ito eh. Correct. Yung policy recommendations niya are very scientific. It's based on facts, based on figures, based on existing data. Isa lang na hindi ko masyadong nagustuhan, that the way she answered was yung reason, di ba? Sabi niya, in-extend niya ng 1 year itong ang pag-implement There's ng a ban social- on wooden, kasi sabi niya social. Maganda yon. Pero hindi niya sinabi na within 1 year, ano mangyayari? Pero ang phase ang debate kasi doon is bakit mo in-extend. So when she went into statistics, 5,000 people times 5 families, I somehow understand. She made it clear, it's the captain. Pag nakalayag na. Maybe if they have their own No, agency. after the interview, I'm really sorry, but lumarong sa isipan ko ang ilang bagay. Pag lumayag na ang barko, Kapitan na. Ang tingin ko, Nelson, si Elena Bautista naman is open to your suggestions or to everyone who wants to pitch in para makabuti sa lahat. Ang aking suggestion lang ho, imbes na nagbe-blame ho tayo na 15 years ago na pala ho yung inyong mga gustong mangyari, siguro ho we can work together. sa inyo lahat, maraming salamat. Sa mga dumadaan, salamat. Kaibigan, maraming salamat. Sang-ayon man o salungat ang ating mga pananaw, ang importante, tayo'y nag-uusap. And that's the bottom line. Kaibigan, ingat ka. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan.